Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat ng mga makikinig sa kwentong aking ibabahagi sa inyo. Isa po akong pulis na naniniwala na lahat tayo ay merong gampanin kaya tayo nabubuhay. Ang kailangan lang nating gawin ay alamin o tuklasin ang bagay na yon. Dahil hindi isang aksidente na nilikha tayo ng Diyos. Lahat tayo ay merong dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Sa kwentong ito ay nalaman ko na ang pagiging pulis ay hindi talaga birong trabaho at dito talaga nasubok ang tatag ko sa aking sinumpaang tungkulin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eladio. At ito ang aking kwento. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong medyo bago pa lang ako sa pagiging pulis. Bata pa lang ako ay pangarap ko na talaga ang maging alagad ng batas. Dahil yun, sa pulis din ang tatay ko at namatay siya sa isang engkwentro laban sa isang malaking sindikato na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Alam ko na marami pa rin ang walang tiwala sa mga pulis, pero mas marami pa rin ang mga pulis na tapat na naglilingkod. Noong buhay pa ang tatay ko, ay nangako ako sa kanya na magiging tapat ako sa aking tungkulin at papatunayan ko na marami pa rin sa mga kapulisan ang mapagkakatiwalaan. Ang tanging kasama ko na lang ay ang aking Lola Rowena. Kahit malaki na ako at kung tutusin ay kaya ko na ang sarili ko, ay siya pa rin ang nag-aasikaso sa akin. Kahit nga ang paglalaba, pagplansya ng mga damit ko, ay siya pa rin ang gumagawa. Kapag kasi ako ang gumagawa nun, ay nagagalit pa siya sa akin. Gaya na lamang ng umagang yon, nang nagising ako, ay naabutan ko si Lola Rowena na nag-iigib ng tubig mula sa poso namin sa likod ng aming bahay. Pinupuno niya ng tubig yung malaking drum sa aming banyo. La, ano na naman po ba yung ginagawa nyo? Bakit nag-iigib po kayo? Ako na po ang gagawa niyan. Mamaya po ay magre-reklamo na naman po kayo na masakit ang likod, tapos yung balakang nyo. Gusto nyo po ba na daling kulit kayo kay Mang Isidro para hilutin ang buong katawan nyo? Hay nako, wag mo na akong dadalhin sa Isidro na yon. Napakabigat ng kamay niya. Mas lalong sumasakit ang katawan ko dahil sa kanya. Kaya nga po, kung ayaw nyo po na daling kulit kayo kay Mang Isidro, abay tumigil po kayo sa paggawa ng mabibigat na gawain dito sa bahay. Lalo na po yung pag-iigib. Ako na po ang bahalang gumawa niyan. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa, Apo. Kahit nung bata-bata pa ako ay talagang masipag na ako sa mga gawaing bahay. Pero hindi na po kayo bata ngayon. Matanda na po kayo. At hindi na po kayo kasing lakas ng dati. Mas lalong mapapadali ang buhay ko kapag wala akong ginagawa. Madali ako nangihina kapag ganon. Saka sino ba ang pwedeng gumawa ng mga ginagawa ko rito? Ikaw. Ape, ikaw na nga nagtatrabaho para sa ating dalawa. Kaya hayaan mo na lang ako sa mga gusto kong gawin, Eladio. Paraan ko ito para meron akong ambag sa pamamahay na ito. Lola naman, kailan ko po ba kayo sinabihan na kailangan meron po kayong ambag dito sa bahay? La, mula pagkabata ko po kayo na po ang nag-alaga sa akin. At ngayong matanda na po ko, hayaan niyo naman po ako na ako naman po ang mag-alaga sa inyo. Sos, hindi yan totoo. At paano mo ako maaalagaan?
palagi ka nagtatrabaho at nakikipagbakbakan sa mga pesteng kriminal. Hindi naman po palagi yun eh. Madalas nga po nasa presinto lang po ako. Depende pa rin po kung kailangan ng tulong ko sa mga ganong kaganapan. Bakit ba naman kasi nagpulis-pulis ka pa? Hindi ka ba natatakot na mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong tatay? Nag-iingat naman po ako eh. Saka hindi po ako papayag na may mangyayaring masama sa akin. Kasi ayoko pong iwanan kayong mag-isa. Yan din ang sinabi sa akin noon ng tatay mo. Pero tignan mo ang nangyari sa kanya. Binaril ng mga kriminal. Hindi lang basta binaril, kundi tinadtad ng bala ang kanyang katawan. Napansin ko ang bahagyang pagluha ni Lola Rowena. Ramdam ko na masakit pa rin para sa kanya ang nangyari kay tatay. Kahit sa akin ay masakit pa rin na namatay siya ng ganun kaaga at sa paraang hindi makatao. Pero mas emosyonal si Lola Rowena kumpara sa akin. Kaya naman madalas ay naiiyak siya kapag naaalala niya si tatay. Saka anak ni Lola ang tatay ko. At sigurado ako na habang buhay na niyang dadalhin ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Para hindi na matuloy ang pag-iyak ni Lola Rowena, ay inilihis ko na lang ang aming pinag-uusapan. Ay teka, oo nga pala la. Nakapagluto na po ba kayo ng almusal? Hindi pa ka eh. Hinihintay talaga kitang magising para tanungin ka kung anong gusto mo kainin. Parang masarap po yata ang tosino ngayon tsaka yung sinangag. Tapos sasawsaw natin sa patis na may kamatis. Ano po sa tingin nyo? Masarap nga yun. O sige, bibili ako ng tosino kay Bebang. Bibili na rin ako ng itlog. Mabuti na lang at marami tayong dati ng kanin kagabi. Kaya makakapagsinangag tayo ngayon. Ayos. Sige po. Kumuha na lang po kayo ng pera sa wallet ko. Ako na po magtatapos ng ginagawa nyo. Ibinaba ni Lola Rowena ang timba at dumiretso siya sa kwarto ko para kumuha ng pera. Ipinagpatuloy ko naman ang pag-iigib hanggang sa napuno ko na ang drum sa banyo. Mahal na mahal ko ang lola ko at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Kaya talagang nagsusumikap ako sa aking pagtatrabaho upang tumaas ang aking ranggo. Nang sa ganon, ay madagdagan din ang aking sinasahod. Pangarap ko kasi na mabigyan si Lola Rowena ng maginhawa at komportableng buhay. Gusto ko na maranasan man lang niya yon sa kanyang buhay. Yun ay bilang pambawi ko sa hirap at sakripisyo na ginawa niya para sa aming pamilya. Pagkatapos naming mag-almusal, ay nag-asikaso na ako para sa pagpasok ko sa trabaho. Mabilis akong naligo at isinuot ko ang aking uniform. Nang nakapagpaalam na ako kay Lola Rowena, ay umalis na ako. Sa bayan ako na destino at isang sakay ng tricycle ang layo nun mula sa aming baryo. Habang naglalakad ako, ay nakasalubong ko si Bojo. May bitbit siyang isang plastic na may laman na hindi ko alam kung ano. Baka sa mukha niya ang kasiyahan. Sir Eladio! Uy, ikaw pala yan! Magandang umaga! Ang gwapo niyo naman sa uniforme niyo, sir! Masyado pang maaga para bulahin mo ako Ano ba yan dala mo? Ito! Grocery to, sir! Saka may bigas din. Baka naman ninakaw mo yan Talagang hindi na kita patatawarin. Ako na mismo magkukulong sa'yo. Sir naman, hindi ko ninakaw ang mga to. Grabe ka naman kung manghusga sa akin. Daig mo pa ang Diyos na hindi tayo hinuhusga na. At talagang dinahamay mo pa ang Diyos Sir, hindi na ako nagnanakaw ngayon, promise. Cross my heart. Hindi ba nangako na ako sa inyo na hindi na ako magnanakaw? Saka, nagawa ko lang naman yun kasi nagugutom ako Salamat, sir
Kasi ikaw ang nagrekomenda sa akin doon sa maisa ni Mantupi. Kundi dahil sa'yo, baka nagnanakaw pa rin ako hanggang ngayon. O kaya baka nakakulong na ako. Ang dami pang sinasabi. Hindi mo pa sinasagot ng tanong ko. Saan galing yung dala mo? Gusto ko lang makasiguro na hindi ka nagnanakaw. At huwag mong susubukan magsinungaling sa akin dahil kilala kita. Alam ko kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Maniwala ka, sir. Hindi ko ninakaw ang mga to. Hindi mo ba alam, sir, na namigay ng grocery at bigas si Mayor ngayon sa plaza? Doon to galing. Inagahan ko talaga sa pagpila kasi alam ko marami magpupunta ron eh. Kada bahay ay may isang plastic na gaya ng dala ko. Talaga? Aba, hindi ko alam yan Kahit yata si Lola Rowena ay hindi rin alam na namigay pala si Mayor ng ganyan ngayon. Kilala mo naman yun, di ba? Basta may mga pinamimigay ng mga ganyan, nako, hindi magpapahuli yun. Sayang. Kung hindi kayo nakakuha ng ganito, ang dami pa naman dilata at mukhang mamahalin pa, sir. Kung hindi ka po makakapunta dahil papasok ka na sa trabaho mo, edi si Lola Rowena lang ang papuntahin mo. Pero hindi na ako pwedeng bumalik sa bahay para sabihin pa yung kay Lola Medyo nagmamadali na kasi ako Edi ako na lang ang magsasabi sa lola mo. Gusto mo, samahan ko pa siya sa pagpili para meron siyang tagapayong. Talaga? Gagawin mo yon? Oo naman, sir. Sa laki ba naman ng utang na loob ko sa inyo? Gasino na lang yung tulungan ko si Lola Rowena sa pagpila sa plaza. O sige, ikaw na magsabi kay Lola. Ikaw na rin ang bahala sa kanya. O paano, kailangan ko na rin umalis at baka mahuli pa ako sa trabaho ko. Salamat, Bojo Walang ano man, sir. Ingat ka. Sumaludo pa si Bojo sa akin bago ako naglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Noon ay masasabi kong pariwara si Bojo at sakit siya sa ulo sa aming lugar. Mag-isa na lang siya sa buhay at kilala siya bilang magnanakaw ng kung ano-ano. Ilang beses na siyang nireklamo at palagi siyang nangangako na magbabago pero hindi niya ginagawa. Hanggang sa naisipan ko siyang kausapin, ipinaramdam ko kay Bojo na kaibigan niya ako na pwede niyang mapagsabihan ng lahat. At doon niya sinabi sa akin na nagnanakaw siya dahil wala siyang makain. Tinakot ko si Bojo na kung hindi siya magbabago ay ikukulong ko siya. At para meron siyang mapag-aabalahan ay kinausap ko naman si Mang Tupi na may maisan sa amin para magkaroon siya ng trabaho. Ako kasi ang klase ng tao na naniniwala na bago naging masama ang isang masamang tao ay naging mabuti muna siya noon. Ang kailangan lang talagang gawin ay unawain sila at ipaalala sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Ngunit depende pa rin talaga sa tao kung ito ay gumagawa na ng matinding krimen gaya ng pagpatay at pang-aabuso, ay kailangan na talaga nilang managot sa batas. Sa lumipas na maghapon ay nasa presinto lang ako. Naging abala ako sa mga paperworks na kailangan kong tapusin. 8:00 na ng gabi nang nakauwi ako sa bahay. Abala si Lola Rowena sa pakikinig sa radyo. Agad niya yung pinatay nang dumating ako. Nagmano ko sa kanya bilang pagbibigay sa kanya ng respeto. Kumusta maghapon mo, Apo? Nakipagbakbakan ka na naman ba? Hindi po. Maghapon lang po ako sa presinto. Mabuti naman kung ganon. Salamat sa Diyos. O siya, sige, magpalit ka na ng damit mo para makakain na tayo. Nakapagluto na ako. Sumunod ka na lamang sa akin sa kusina. Nagpalit na ako ng damit sa aking kwarto. Pagpunta ko sa aming kusina ay nakita ko ang nakahain sa lamesa. Pritong luncheon meat. Napansin ko rin na maraming dilata sa itaas ng aming lutuan. Umupo na ako at bago kami kumain ay nagdasal muna kami.
Mukhang nakakuha po kayo ng pinamigay kanina ni Mayor Obet ah. Oo. Doon nga galing yung ulam natin ngayon. Saka yung mga dilata. Meron pang ang bigas at saka gatas, kape, asukal. Pinuntahan ba naman ako rito ni Bonyo at sinamahan niya akong pumila doon sa plaza. Ang sabi niya, abay sinabihan mo raw siya na gawin yon. Opo. Alam ko po kasi na hindi nyo pinapalampas sa mga ganung bagay eh. Basta libre, mabilis po kayo. Abay dapat lang. Panigurado kasi, nasa buwis ng tao kinuha ni Mayor Obet yung ginastos niya sa mga pinamigay niya sa atin. Kaya naman kapag may ganung oportunidad, kailangan samantalahin na natin. Pero hindi nyo po ba napapansin na para pong napapadalas yata ang pamimigay ni Mayor Obet ng kung ano-ano? Di ba nung nakaraang buwan po, hindi ba namigay naman siya ng ilang materyales sa bahay? Lalo na dun po sa mga halos magigiba na mga bahay. Ano parang? Abay talagang napapadala siyang pamimigay niya ng kung ano-ano. Pero hindi ako kagaya ng iba dyan na masyadong namumulag sa ginagawa ng Mayor Obet na yon. Bakit naman po Sa sinabi nyo parang hindi po kayo masaya sa ginagawa ng mayor natin Alam mo, hindi ko na tuloy alam kung sino sa ating dalawa ang pulis. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang totoong problema dito sa lugar natin at sa iba pang mga barangay? Halos 1 taon ng buwan-buwan ay may batang nawawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan. Ano naman pong kunik nun sa pamimigay ni Mayor Obet ng kung ano-ano? Hay nako, pulis ka ba talaga, Eladio? Hindi mo ba nararamdaman na kaya panayang pamimigay ni Mayor Obet ng kung ano-ano ay para makalimutan natin ang tunay na problema sa ginagawa niya? Parang hindi na naaalala ng ibang tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan yung mga batang nawawala. Ilan na ba ang batang nawala rito? Abay parang 6 na yata. Baka naman po hindi ganun ang intensyon ni Mayor. Baka po gusto lang niyang maging masaya tayo kasi meron pong malaking problema tong lugar natin. Ay, basta. Iba ang pakiramdam ko sa ginagawa ng Mayor na yon. Sandali nga. Hindi ba kayo nag-iimbestiga sa kaso na yon? Ano na palang huling balita roon? May suspect na ba kayo? Hindi po ako kasama sa mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso na yon, Si Mayor Obet po kasi mismo ang nag-a-assign ng mga pulis para sa investigasyon sa mga nawawalang bata. Pero sa pagkakaalam ko, wala pa rin po silang suspect At wala rin silang lead kung nasaan na yung mga bata o kung ano na ang nangyari sa kanila. Nakita mo na. Baka gabay kinalaman pa si Mayor Obet sa pagkawala ng mga batang yon. Baka kinikidnap niya ang mga bata tapos pinagbibenta niya ang mga lamang loob. Dapat ay iniimbestigahan din si Mayor. Huy bunganga niyo naman po. Ang lakas po ng boses niyo ba? Baka mamaya may makarinig pa dyan sa mga sinasabi niyo Bakit ba? Wala akong pakialam kung may makakarinig sa mga sinasabi ko ngayon. Abay, sarili kong opinion yon. At wala silang pakialam sa opinion ko. Kahit mapapahamak po tayo sa opinion nyo na yan Sa kadaig nyo pa po mga investigador Para kasing siguradong-sigurado kayo sa mga hinala nyo Wala akong sinabi na sigurado ko sa mga sinabi ko sa'yo. Ang sa akin lang naman ay baka dapat na isama sa mga iimbestigahan yang si Mayor Obet. Ang dami ng mga batang nawawala at hanggang ngayon, abay hindi pa rin sila nakikita. At panigurado na kung hindi mahuhuli ang mga salarin, ay madadagdagan pa ang mga mawawala. Naiintindihan ko po kung bakit po kayo nakakapagsalita ng ganyan Abay syempre nakakabahala naman po kasi yung nangyayari ngayon.
Pero ako na po nagsasabi sa inyo. Ginagawa po ng mga kabaro kong pulis ang trabaho nila. At hindi po magtatagal ay mapaparusahan ang mga dapat na maparusahan. Inirapan ako ni Lola Rowena na parang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Natatawang napailing na lang ako. Sanay na ako na ganun si Lola. Talagang marami siyang opinyon sa lahat ng bagay, lalo na sa mga nangyayari sa aming lugar. Pero dahil sa malaking tao ang pinaghihinalaan niya ng hindi maganda, ay sinabi ko sa kanya na huwag niyang sasabihin sa iba ang opinyon niyang yon. Sa palagay ko kasi, ay walang kinalaman si Mayor Obet sa pagkawala ng mga bata at ang pamimigay niya ng tulong sa amin ay parte lamang ng kanyang tungkulin bilang mayor sa aming bayan. Nang sumunod na araw, habang nasa istasyon ako ng pulis, ay isang hindi magandang balita ang nakarating sa amin. Isang batang lalaki ang nawawala sa baryo namin. Isa ako sa mga inatasang magpunta roon upang isagawa ang paunang imbestigasyon. Pagdating ko sa aming baryo, ay kinausap namin si Kapitan at ayon sa kanya, ay apo ni Mang Tupe ang nawawala. Pinuntahan namin si Mang Tupe sa bahay niya at ako ang personal na kumausap sa kanya. Napag-alaman namin na 2 gabi na ang nakakaraan nang naglaro ang apo ni Mang Tupe at ilang bata ng tagu-taguan sa maisan. Lahat ng mga batang kalaro ng apo niya ay nakauwi na, maliban sa kanyang apo. Awang-awa ako kay Mang Tupe dahil habang kausap namin siya ay hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Pagkatapos namin siyang kausapin ay nagdesisyon na kaming magtungo sa maisan ni Mang Tupe dahil doon huling nakita ang kanyang apo. Sinuyod namin ang buong maisan pero wala kaming nakitang kahit na anong bagay na makapagtuturo kung nasaan ang apo ni Mang Tupe. Lumabas na kami sa maisan at nakita ko si Bojo na nasa labas ng maisan. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Agad siyang lumapit sa akin. Sir, anong balita? May nakuha ba kayong ebidensya o kahit na ano para malaman kung nasa na si Dondon, yung apo ni Mang Tupe? Wala, Bojo eh. Pero susuyurin namin ulit yung maisan mamaya at baka meron kaming hindi nakita. Sigurado ako na merong clue dyan para malaman namin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Sana nga mahanap niyo si Dondon. Napakabait na bata pa naman nun. Saka yung iba pang mga batang nawawala. Sana kung nasan man sila ngayon, buhay pa sila. Sana nga, Bojo. Hindi na talaga biro itong nangyayari sa lugar natin. Tama nga si Lola Rowena. Saan tama si Lola Rowena? Sa hinala niya na may kinalaman si Mayor Obet sa mga nawawalang bata? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay sa sinabi niya na madadagdagan pa ang mga batang nawawala. Teka nga, sandali. Paano mo nalaman na sinabi yan ni Lola? Huwag mong sabihin na... Oo, nagkausap kami kanina, sir. Napag-usapan namin yung mga nawawalang bata at sinabi niya yan sa akin. Anak ng si Lola talaga, oo. Di siya marunong makinig sa akin. Ang sabi ko sa kanya ay huwag niyang sasabihin sa iba yung hinala niya na yan. Mapapahamak siya sa ginagawa niya eh. Huwag ka mag-alala, sir. Safe na safe sa akin na sinabi ni Lola Rowena. Hindi ko inipagsasabi sa iba. Pero sa tingin ko, sir, may punto si Lola Rowena eh. Baka nga dapat ay imbestigahan din si Mayor Obet. At paano naman natin iimbestiga ng isang taong may mataas na posisyon sa gobyerno? Sige nga. Ganun ba yun, sir? Kapag mayor, hindi na pwedeng imbestigahan? Hindi naman sa ganun, Bojo. Pero kahit sino, ay hindi pwedeng imbestigahan kapag walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Aba, baka mamaya niyan eh. Masibaka pa kami sa trabaho kapag inimbestigahan namin si Mayor Obet. Kasi paniguradong lalabas yun sa media. Kasiraan yun ni Mayor. At kapag nasira ang imahe niya sa mga tao,
pag-iinitan niya kami. Sa ngayon, ay wala pang nag-uugnay kay Mayor Obet sa pagkawala ng mga bata. Ang swerte pala kapag politiko, no? Absuelto kapag gumawa ng krimen. Di naman sa ganun, Bojo. Kailangan lang talagang dumaan ng lahat sa tama at legal na proseso para hindi magkaroon ng problema. Pero kung sakali na may kinalaman talaga si Mayor Obet, hindi pwedeng hindi kami kumilos. Medyo naiintindihan ko na ho, sir. Oo nga pala, hindi ba malapit lang dito ang bahay mo? Halos katabi lang ng maisan yung bahay mo, di ba? Oo, sir. Doon lang ako nakatira, oh. Wala ka bang nakita o narinig na kakaiba nung gabing nawala si Dondon? Ang totoo niyan, sir, meron akong sasabihin sa'yo eh. Kaya kita hinihintay dito. Nakalimutan ko lang kasi ang dami mong sinabi. Nung gabing yun, sir, ay sinaway ko si Dondon kasi sobrang ingay nila, sir. Hindi kasi ako makatulog kasi nagtatawanan tsaka nagsisigawan sila ng mga kalaro niya. Tapos siguro mga bandang 12:00 ng hating gabi, wala na, tumahimik na. Akala ko nga umalis na yung mga bata sa maisan pero may narinig akong parang alulong ng hayop. Tapos umangil yung hayop na yun, sir, na para bang sobrang bangis niya. Nakita mo ba kung anong klaseng hayop? Hindi nga, sir eh. Hindi na ako sumilip kasi naisip ko nun, baka mamaya may naligaw na baboy na mo lang. Saka inaantok ako nung oras na yun, sir eh. Kaya hindi na ako nag-abalang bumangon pa para sumilip. Imposible namang mabangis na hayop ang dahilan ng pagkawala ng apo ni Mang Tupi. Kung may nangyari kasing pag-atake ng hayop sa maisan, sana ay meron kaming nakitang bakas ng dugo. Pero mamaya, mas pagbubutihan namin ang pagsuyod sa maisan at baka may bagay kaming makikita na makakatulong sa aming pag-iimbestiga. Matapos yun, ay nagpaalam na ako kay Bojo dahil kailangan ko nang bumalik sa istasyon ng pulis sa bayan. Mabigat ang loob ko dahil isang bata na naman ang nawala sa aming lugar. At may kutob ako na gaya ng mga naunang nawala ay mahihirapan na naman kaming malaman kung nasaan sila o kung ano ang nangyari sa kanila. Sa pangalawang pagpunta ng mga pulis sa maisan ni Mang Tupi ay hindi na ako isinama. Ang nagtungo na roon ay ang mga pulis na siyang itinalaga ni Mayor Obet para mag-imbestiga sa mga nawawalang bata. Pag-uwi ko, kinagabihan sa aming bahay, ay bagsak ang balikat ko. Masyado na akong naapektuhan sa hindi magandang nangyayari sa lugar namin. Hindi ko namalayan na umupo na pala si Lola Rowena sa tabi ko. Mukha yatang pagod na pagod ka ngayon, Apo. Dahil ba yan doon sa bagong batang nawawala? Yung apo ni Tupi? Opo, Lola. Dahil nga po ron. Pero hindi lang po yun ang iniisip ko, kundi pati na po yung mga ibang batang nawawala. Kanina ko lang din po napansin na parang walang masyadong ginagawa yung mga pulis na itinalaga po ni Mayor Obet sa kaso ng mga nawawalang bata. Bala ko nga po sanang kausapin si Mayor Obet kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. At bakit mo naman siya kakausapin? Anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko po na baka pwedeng isama niya ako sa grupo ng mga pulis na mag-iimbestiga sa mga nawawalang bata. Masyado na po itong personal sa akin kasi karamihan sa mga batang yon ay taga rito sa baryo natin. Kung meron mang dapat na mag-iimbestiga sa kasong yon, ay ako yun. Tama yan. Mabutit na isip mong gawin yan. Dapat nga ay noon mo pa yung ginawa. Nagtataka lang ako sa iyo kung bakit ngayon mo lang yan naisip na gawin. Siyempre la, may tiwala naman po ako sa mga katrabaho ko Pero kanina, nung nakita ko po kung paano sila kumilos, parang wala silang planong resolbahin ng kasong yun. Kaya kung makakasama ako sa grupo nila, kahit mag-isa akong mag-imbestigay gagawin ko. Hindi ko na po kaya na may isa na namang batang mawawala at may pamilya na naman ang araw-araw na iiyak at mag-aalala. Awang-awa po talaga ako kanina kay Mang Tupi. Grabe po yung pag-iyak niya. Talagang iiyak ng dugo si Tupi sa pagkawala ni Dondon.
sila na lang ang magkasama sa buhay, hindi ba? Pero sana ay pumayag si Mayor Obet sa sasabihin mo sa kanya. Sana nga po eh. Gusto ko na rin pong matapos ang hindi magandang nangyayari ngayon. Saka para maparusahan na po kung sino man ang dapat na maparusahan. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Pilit kong inisip kung sino o sino-sino nga ba talaga ang nasa likod ng pagkawala ng mga bata. Pero kahit anong halukay ko sa aking utak, ay wala akong maisip kung sino. Naniniwala ako na ang tanging paraan upang maresolba ang kasong yun ay mas masusing pag-iimbestiga. Kahit isang ebidensya lang ay malaki na ang magagawa nun upang kahit papano ay mabigyan ng linaw ang lahat. Nang sumunod na araw, habang nasa presinto ako, ay naging abala na ako agad sa mga dapat kong gawin hanggang sa isang pamilyar na boses ang aking narinig. Hindi ako maaaring magkamali. Nasa presinto namin si Mayor Obet. Narinig ko, nakausap niya ang isang pulis tungkol sa kaso ng mga nawawalang mga bata. Pag-angat ko ng aking muka, ay nakita ko si Mayor Obet na palabas na ng presinto. Nagmamadali akong tumayo para sundan siya at sa labas ko na siya naabutan. Sasakay na sana siya sa kanyang kotse, kaya malakas kong tinawag ang kanyang pangalan. Napakunot ng noo si Mayor Obet. Eladio, o bakit? Anong kailangan mo sa akin? Mayor, pasensya na po kung hinabol ko po kayo ha. Alam ko po na may mga gagawin pa po kayo pero gusto ko po sana kayong makausap kahit sandali lang. Abay, pwede naman. Pero bilis-bilisan mo lang kasi kailangan ko nang pumunta ngayon sa munisipyo. Ano ba sasabihin mo? Mayor, alam ko pong alam niyo na yung tungkol dun sa bagong bata na nawawala sa baryo natin. At alam niyo rin po na karamihan ng mga batang nawawala ay mula rin po sa aming lugar. Mayor, gusto ko po sana na isama niyo po ako sa mga pulis na nagsasagawa ng investigasyon sa kaso na yon. Eladio, kumpleto na mga pulis para sa pag-iimbestiga sa mga nawawalang bata. Hindi na kailangan ng karagdagan na tao ron. Pero Mayor, personal na po kasi sa akin ang kasong yun. May isang bata na naman po na wala sa baryo namin. Kaya gusto ko po sanang isa ako sa mag-iimbestiga ron. Baka pwede niyo po akong irekomenda kay Lieutenant. Nangangako po ako na magiging malaking tulong po ako sa pag-iimbestiga. Naiintindihan kita. Pero sa ngayon, ay hindi pa kailangan ng karagdagan tao sa investigasyon na ginagawa ng mga pulis sa kaso na yon. Mas kailangan ka ng mga kasama mo sa iba pang krimen na nangyayari sa bayan natin. Hayaan mo, kung sakali na kailangan ng tao ron, ay ikaw kagad ang irerekomenda ko kay Lieutenant. Pasensya ka na, Eladio, pero kailangan ko na talagang umalis. Sige po, Mayor. Maraming salamat po. Hinintay ko munang sumakay si Mayor Obet sa kotse niya bago ako bumalik sa loob ng presinto. Pagkaupo ko, ay isang malalim na paghinga ang aking pinakawalan. Malungkot ako dahil bigo akong makumbinsi si Mayor Obet sa gusto ko. Mas makakakilos sana ako ng maayos kung kasama ako sa mga mag-iimbestiga sa mga nawawalang bata. Pero sinabi ko sa sarili ko na kahit hindi pumayag si Mayor sa gusto ko, ay gagawin ko pa rin ang aking tungkulin bilang pulis. Kung kinakailangan na magsagawa ako ng sarili kong imbestigasyon ay gagawin ko yon upang matapos na ang hindi magandang nangyayari sa aming lugar. Maaga akong nakauwi sa bahay sa araw na yon. 6:00 pa lang ng gabi ay naroon na ako. Naabutan ko pa si Lola Rowena na nagluluto ng aming hapunan. Aba, Eladio, maaga ka yata ngayon ah. Anong meron? Natapos ko na po kasi kagad yung mga dapat kong tapusin. Oo nga pala, Nakausap ko na po kanina si Mayor Obet. Talaga?
Nasabi mo na ba sa kanya yung dapat mo sabihin? Oo. Pero hindi po siya pumayag eh. Ang sabi niya, hindi na kailangan ng dagdag na tao para sa mag-iimbestiga para sa mga nawawalang bata. Pero kapag kinailangan daw ng dagdag na tao, ako kagad ang kukunin niya. Pero duda ako na mangyayari pa yon. Pakiramdam ko sinabi niya lang yon para hindi sumama ang loob ko. Ano ang plano mo ngayon, Apo? Kakausapin mo ba siya ulit? Hindi na po, Lola. Mukhang buo na po ang desisyon niya. Magsasayang lang ako ng oras kapag kinausap ko ulit siya. Pero ang plano ko, magsasagawa po ako ng sarili kong imbestigasyon. Hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi natatapos ang nangyayaring hindi maganda dito sa lugar natin. Paano mo gagawin yon kung may trabaho ka? Alangan naman kung sa araw ng pahinga mo gagawin niyang imbestigasyon na sinasabi mo. Minsan ka na nga lang makapagpahinga tapos mag-iimbestiga ka pa. Wala po ako magagawa kundi gawin ng imbestigasyon sa gabi. Chinek ko po kasi yung mga files ng mga batang nawawala. At pare-pareha silang nawala ng gabi. Hindi po natin alam kung kailan ulit kikilos yung mga kumukuha sa mga bata. Kaya dapat ay merong kahit isang nagbabantay dito sa lugar natin tuwing gabi. Akala ko may mag-iimbestiga ka. Bakit parang magpapatrol ka rito sa atin? Parehas ko pong gagawin yon. Malakas po ang kutob ko na yun lang din ang paraan para mahuli natin kung sino talaga ang kumukuha sa mga bata. Para matapos na po ang lahat ng to. Paano? Kung may mangyari masama sa iyo? Hindi mo kilala kung sino kalaban mo. Wala tayong ideya kung ano ang kaya niyang gawin. Delikado yung naiisip mong gawin, Eladio. Lola, itong pagiging pulis ko, delikado na po ito. Kaya hindi na bago sa akin ang gagawin ko. Huwag po kayong mag-alala. Kasi hindi ko po kinakalimutan yung mga ipinangako ko sa inyo. Hindi po ako papayag na may mangyaring masama sa akin. Kasi ayokong iwanan po kayo na mag-isa. Ewan ko sa iyo. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Kahit hindi dapat nakikialam ay nakikialam siya. Ipapaalala ko lang sa iyo Eladio. Sa ganyan na pahamak at namatay ang tatay mo, gusto mo bang ganun din ang mangyari sa iyo? Siyempre hindi po. Saka hindi po porke nangyari kay tatay mangyayari na rin po sa akin. Hindi po kami parehas ng kapalaran. Magkaiba po kami. Ano magkaiba? Parehas nyo ang piniling maging pulis. At dami-daming trabaho na mas ligtas. Yan pa talaga ang pinili nyo mag-ama. Teka, diyan ka na nga. At aasikasuhin ko muna yung dinunduto ko. Mataray akong inirapan ni Lola Rowena bago siya bumalik sa kusina. Bahagya pa akong natawa dahil alam ko na nag-aalala lang si Lola Rowena sa akin. Ayaw niya lang na may mangyaring masama sa akin, lalo na't kaming dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Pero hindi ko siya pwedeng sundin palagi, lalo na sa pagkakataon na yon. Isa akong pulis at ang prioridad ko ay ang kaligtasan ng lahat ng tao. Kahit pa malagay sa alanganin ng buhay ko, ay patuloy kong poprotektahan ang dapat kong protektahan. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay naghanda na ako sa paglabas ko ng bahay para magbantay sa aming lugar at simulan na rin ang aking imbestigasyon. Umaasa ako na sa gabing yon ay masasagot na ang lahat ng mga dapat masagot. Paalis na ako at nasa sala si Lola Rowena. Nakikinig siya ng drama sa radyo. Aalis na po ako Siguro po madaling araw na po ako babalik. Di umalis ka. Bakit kailangan mo ba magpaalam sa akin? Ay nako, wag na po kayong magalit. Hayaan niyo po at gagawin ko ang lahat para matapos ko tong gagawin ko. Saka ginagawa ko po ito para wala na pong batang mawala. Umalis ka na lang at hindi naman kita mapipigilan pa. Sige, Lola. Alis na po ako. Mag-iingat po kayo rito at wag na po kayong lalabas Hindi na nagsalita pa si Lola Rowena
at nilakasan pa niya ang radyo na parang ayaw niya na akong kausapin. Kahit masama ang loob ni Lola, ay itinuloy ko pa rin ang aking gagawin. Lumabas ako na may dalang flashlight at baril. Kailangan kong magdala ng bagay na magagamit ko para protektahan ang aking sarili dahil wala akong ideya sa mangyayari sa gabing yon. Nagdesisyon akong magtungo sa maisan ni Mang Tupi dahil doon huling nakita ang huling batang nawala sa aming lugar. Bilog ang buwan ng gabing yon, kaya kahit papano ay maliwanag ang paligid. Mag-isa kong sinuyod ang maisan. Lahat ng nadaanan ko ay tinanglawan ko ng flashlight dahil nagbabaka sakali ako na meron akong makikitang bagay na maaaring maging ebidensya. Makalipas ang ilang sandali ay napahinto ako dahil may narinig akong yabag na papalapit sa aking kinaroroonan. Agad kong inilabas ang aking baril at itinutok ko yun sa pinanggagalingan ng ingay. Pabilis ng pabilis ang yabag hanggang sa tila tumatakbo na ang taong papalapit sa akin. Gumagalaw na ang mga nakatanim na mais, kaya nasiguro kong malapit na yon sa aking kinaroroonan. Hanggang sa nahawi ang mga nakatanim na mais sa aking harapan at muntik ko nang paputukin ang baril ko. Pero mabuti na lang at hindi ko yun nagawa dahil si Bojo lang pala yun. Nanlaki ang mga mata ni Bojo nang nakita niya ang baril ko. Napansin ko na may dala siyang itak. Agad na itinaas ni Bojo ang kanyang mga kamay. Sir! Sir Eladio, ako to! Si Bojo! Anak ka ng tinapa, Bojo. Akala ko kung sino ka na. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? O hindi mo ko tinawag para alam kong ikaw yan? E paano kung nabaril kita? E di patay ka na ngayon. Akala ko kasi may magnanakaw dito eh. Nakita ko kasi na gumagalaw yung mga mais dito. Kaya nga ako may dalang itak, sir eh. Tatakutin ko sana yung magnanakaw. Malay ko bang ikaw pala yun? Ano po ba kasing ginagawa niyo rito ng ganitong oras, sir? Ano pa ba? E di nag-iimbestiga ako. Naghahanap ako ng ebidensya o kaya sagot kung nasa ng mga batang nawawala. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha sa kanila. Bakit naman ganitong oras niyo yan, sir, ginagawa? Kung kailan naman gabi, saka niyo naisipang mag-imbestiga. Dahil ganitong oras lang ako libre. Hindi ko to pwedeng gawin sa umaga dahil may trabaho ko. Mabuti sana kung kasama ako sa mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso ng mga batang nawawala. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Nagsasagawa ka ng sarili mong imbestigasyon, sir? Ganun na nga, natumbok mo. Buti nakuha mo kaagad ang gusto kong sabihin. Pero bakit ito ginagawa, sir? Kayo na rin po nagsabi na may mga pulis nang gumagawa niyan. Sa palagay ko kasi, Bojo, ay hindi sapat ang ginagawa nila. Sa madaling sabi, ay parang papetiks-petiks lang sila sa kasong to. Hindi ko alam kung anong dahilan nila. Kung bakit parang hindi naman sila nag-iimbestiga. Pero wala na akong pakialam sa bagay na yun. Kaya ako na lang ang gagawa ng trabaho na dapat sana ay silang gumagawa. Sa bagay, parang tama ka sa sinabi mo na yan, sir. Noong may mga pulis kasing bumalik dito para maghalugog dito sa maisan, wala eh, tumambay lang sila doon sa may bukana. Pero hindi sila pumasok sa mismong maisan. O di ba? Kahit ikaw ay makakapagsabi na hindi nila ginagawa na maayos ang trabaho nila. Pero wag mo na muna akong abalahin. Bumalik ka na sa bahay mo. At may mga gagawin pa ako rito. Sige na. Sir, teka. May naisip ako eh. Ano kaya kung tulungan ko na lang kayo sa pag-iimbestiga? Pangarap ko kasi talaga maging pulis eh. Pero hindi ko yun natupad eh. Para kunwari ay pulis din ako na kagaya nyo na nag-iimbestiga sa isang kaso. Alam mo, maganda yung sinabi mo eh. Matatagalan kasi akong ikutin tong maisan kung mag-isa lang ako. Sige, pumapayag ako sa sinabi mo. Pero siguraduhin mo lang ha, nasusuyuri mo ng maayos tong maisan ha. At kapag may nakita kang kakaibang bagay, tawagin mo agad ako.
Ang dali lang naman pala ng gagawin natin, sir eh. Sige, tatandaan ko po ang lahat ng sinabi nyo. Nagpaalam muna sa akin si Bojo para kumuha ng flashlight sa bahay niya. Hinintay ko siya at hindi na ako umalis sa kinatatayuan ko. Hindi nagtagal ay bumalik si Bojo at doon na namin sinimulan ang aming pagsuyod sa maisan. Naging matyaga ako sa aming ginagawa ni Bojo hanggang sa naghiwalay na kaming dalawa upang mas mabilis naming matapos ang aming ginagawa. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na pagtawag ni Bojo sa pangalan ko. Nagmamadali akong pumunta sa kinaroroonan niya. Nakita ko si Bojo sa dulong bahagi ng maisan. Meron doong daan papunta sa gubat. Anong ginagawa mo rito, Bojo? Di ba sabi ko sa'yo, sa maisan ka lang maghanap? Bakit nakarating ka na rito? Kasi sir, naihi ako eh. Iihi lang sana ako rito pero meron akong nakita eh. Tignan niyo to, sir. Itinapat ni Bojo ang ilaw ng flashlight niya sa lupa. Sinundan ko ang itinuro niya sa akin. May mga bakas doon ng paa na papunta sa gubat. Kung ikukumpara sa paa namin ni Bojo ang bakas ng mga paa, ay di hamak na mas malaki ang mga yon. Kaya nasabi ko na malaking tao ang nagmamay-ari ng bakas ng paa. Sa pagkakatanda ko, sir, nung araw na nawala yung apo ni Mantupi, ay umulan nung hapon, kaya malambot ang lupa rito, sir. Kaya naman, bumakat dyan ang paa ng kung sino bang nagmamay-ari ng mga bakas na yan. Sir, hindi kaya yun yung kumuha kay Dondon? Hindi tayo sigurado, Bojo. Pero magaling ang ginawa mo. Hindi ko akalain na may makikita tayong ebidensya rito. Kasi ang iniisip ko ay sa maisa lang tayo makakakita ng ebidensya. Di may tiwala ka na ngayon sa akin, sir. Pwede na ba ako maging pulis? Pwede naman. Basta mag-aaral ka. Yun lang. Persian High School lang ang natapos ko, sir eh. Hindi ko na muna kinausap si Bojo. Mataman kong tinignan ang mga bakas ng paa sa lupa. Malinaw nga na pumunta sa gubat ang nagmamay-ari ng bakas na yon. Sinabi rin sa akin ni Bojo na imposibleng trabahador sa maisan ang nagmamay-ari ng mga bakas dahil walang nagpupuntang trabahador sa gubat. Mas lalo tuloy lumakas ang kutob ko na maaaring nasa gubat ang taong kumuha sa mga bata. Pagsapit ng alauna ng madaling araw ay nagdesisyon na akong umuwi. Hinatid ko muna si Bojo sa bahay niya bago ako naglakad pabalik sa aming bahay. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si Lola Rowena na natutulog ng nakaupo habang bukas pa rin ang radyo. Napangiti ako dahil sigurado ko na hinihintay ni Lola ang pag-uwi ko hanggang sa nakatulog na siya. Pinatay ko ang radyo at marahan kong tinapik ang kanyang braso. Gulat na gulat si Lola Rowena. Nanlalaki ang mga mata niya nang tumingin siya sa akin. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon. Ano ba, Elijah? Bakit mo naman ako ginugulat? La, hindi po kita ginulat. Ginising lang po kita, La. Nakatulog ka na rito habang nakaupo, oh. Sige na, lumipat na po kayo sa kwarto nyo. Ano ba yan? Nakatulugan ko kasi yung pinakikinggan ko sa radyo. O baka nakatulugan niyo po ang paghihintay sa akin, La. Umamin na po kayo. Alam ko po na kahit galit kayo sa akin, hindi niyo pa rin ako kayang tiisin. Nag-aalala po kayo sa akin. Oo na, tama ka nga. Nag-aalala nga ako sa'yo. Bakit? Masama ba mag-alala ko sa'yo? Ikaw dalagang apo ko, nakasama ko rito. Salamat po, La. Talagang mahal na mahal niyo po ako. Malamang, apo kita eh. Saka mukhang kahit anong sabihin ko sa'yo at kahit magalit-galitan pa ako, ay hindi na kita mapipigilan sa gusto mong gawin. Kaya hahayaan na lang kita. Salamat, La. Gaya po ng ipinangako ko, gagawin ko po ang lahat para walang masamang mangyari sa akin. Dapat lang, dahil kapag may nangyaring masama sa'yo,
o kaya'y namatay ka, talagang sasampalin kita ng paulit-ulit hanggang sa magising ka. At teka nga ba, iba ko? Kumusta ang lakad mo kanina? Ayun, galing po ako sa maisan ni Mang Tupi. Doon po kasi huling nakita yung huling batang nawala kaya doon ko po naisipang magpunta. Tinulungan pa nga po ako ni Bojo at meron po kaming nakita na sa tingin ko ay ebidensya. Anong ebidensya yun, Apo? Mga bakas po ng paa sa labas ng maisan. Tapos parang papunta po sa gubat yung mga bakas. Medyo nakapagtataka nga po kasi masyadong malaki po yung paa ng taong may gawa ng bakas na nakita namin. Tsaka hindi po pangkaraniwan yung laki niya. Ibig mo ba sabihin ay merong higante sa gubat? Lola naman, hindi po. Ang ibig ko pong sabihin ay malaking tao yung may-ari ng mga bakas ng paa. May hinala po ko na yun po ang kumuha sa apo ni Mang Tupi. Baka po dinala niya sa gubat yung bata. Kung ganon, kailangan mo sabihin yan sa mga kasamahan mong pulis na nag-iimbestiga sa kaso na yan. Dapat ay kumilos sila para suyurin ang gubat. Yan naman po talaga ang gagawin ko eh. Pagpasok ko bukas sa trabaho mamayang umaga, ay kakausapin ko sila tungkol sa mga nakita namin ni Bojo at sa tsorya ko. Baka ito na po ang simula ng pagkakaresolba ng kasong to. Sana naman. Sana'y makita ng mga batang nawawala at sana ligtas sila. O siya, matulog na tayo at anong oras na? Maaga kapag gigising at baka wala ka nang maitulog niyan. Nauna si Lola Rowena sa pagpunta sa kanyang kwarto. Ako naman ay nanatili sa sala habang nakatingin sa kawalan. Hindi ko alam pero may pakiramdam ako na may matutuklasan akong nakagigimbal na bagay sa ginagawa kong pag-iimbestiga. Pero kung ano man yon, ay handa akong harapin yon basta't mailigtas ko lang ang mga batang nawawala. Pagsapit ng umaga ay bumangon na ako para maganda sa pagpasok ko sa trabaho. Naligo muna ako habang si Lola Rowena ay abala sa paghahanda ng almusal. Sakto na pagkatapos kong maligo ay nakahain na ang aming pagkain. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ako kay Lola at pagkarating ko sa presinto ay kinausap ko ang pulis na namumuno sa imbestigasyon sa mga nawawalang bata. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko kagabi at ang hinala ko na baka dinala sa gubat ang batang kinuha sa maisan. Nagpasalamat sa akin ang katrabaho kong pulis at aniya ay malaking bagay ang mga impormasyon na sinabi ko sa kanya. Umasa ako na dahil sa mga sinabi ko ay uusad na ang kasong yun at hindi magtatagal ay mareresolba na rin yun. Gabi na nang nakauwi ako sa aming bahay. Pagdating ko ron ay nagulat ako dahil nasa sala namin si Mayor Obet. Si Lola naman ay nasa kusina at abala sa pagluluto. Magandang gabi sa'yo, Eladio. Magandang gabi rin po, Mayor. Ginulat niyo naman po ako. Ano pong ginagawa niyo rito, Mayor? Pasensya ka na kung pumunta ako rito nang hindi nagsasabi sa'yo. Tumawag kasi ako sa presinto at ang sabi ng nakausap ko ay wala ka na ron. Kaya dito na ako dumiretso. May importante kasi tayong pag-uusapan. Ano pong pag-uusapan natin, Mayor? Pwede bang sa labas na lang tayo mag-usap? Ayoko kasing may ibang makakarinig ng pag-uusapan natin. Naramdaman ko na sobrang importante ng sasabihin ni Mayor Obet, kaya pumayag ako sa gusto niya. Lumabas kami ng bahay at nag-usap kami sa ilalim ng isang puno na nasa aming bakuran. Nang sandaling yon, ay medyo kinabahan ako sa kung ano ang sasabihin sa akin ni Mayor Obet. Okay na po tayo rito, Mayor. Hindi na po tayo maririnig ng lola ko. Didiretsahin na kita, Eladio. Alam ko na malaki ang pagmamahal mo sa baryo nyo.
At sinabi sa akin ng isa sa mga katrabaho mong pulis na si Reyes na nagsasagawa ka ng sarili mong investigasyon sa kaso ng mga nawawalang bata. Naiintindihan kita kung bakit mo yung ginagawa. Pero sinabi ko na sa'yo na huwag kang makialam sa kasong yun. May mga pulis nang gumagawa ng trabaho yun. At alam kong ginagawa nila ang lahat para maresolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Magiging tapat din po ako sa inyo, Mayor. Pero iba po ang nakikita ko sa nakikita nyo. Sa opinyon ko, ay hindi nila ginagawa ng maayos ang trabaho nila. May nakapagsabi sa akin na nung araw na dapat ay muli nilang susuyuri ng maisa ni Mang Tupi, ay hindi nila yung ginawa. Nakatayo lang daw sila sa labas. Daw, ibig sabihin hindi ka sigurado. Pero sabihin na natin totoo ang kwentong nakarating sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Bawat pulis ay may iba't ibang paraan sa pag-iimbestiga. Hindi porke ibang paraan nila sa paraan mo ay hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. Tama ba ako, ha Eladio? Sandali akong hindi nakapagsalita. Gusto ko pa sanang mga twiran kay Mayor Obet, pero alam ko na siya ang pinakamakapangyarihan sa aming lugar. Kung sasalangotin ko siya, ay baka pag-initan niya ako. Alam ko na kayang-kaya niya na ilipat ako ng lugar kung saan ako magtatrabaho. At yun ang pinakaayaw kong mangyari. Kaya mo bang mangako sa akin na hindi ka na makikialam sa investigasyon? Sige po, Mayor. Nangangako po ako. Pero sana po ay mangako rin po kayo na ikonsidera ninyo ang paggalugad sa gubat. Baka kasi nandun ang mga batang nawawala o baka makakita tayo ng ebidensya ron. Huwag ka mag-alala dahil gagawin niya ng mga pulis na itinalaga ako sa investigasyon. Gagawin nila na maayos ang trabaho nila at hindi mo na kailangan makialam. Yan lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. O paano? Kailangan ko nang umalis at napagod ako sa dami ng ginawa ko sa maghapon. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Maraming salamat sa iyo, Eladio. Aasahan ko natutupad ka sa napag-usapan natin. Makakaasa po kayo, Mayor. Natutupad ako sa ipinangako ko sa inyo. Mag-iingat po kayo, Mayor. Ngumiti si Mayor Obet at tinapik niya ako sa balikat. Matapos yun, ay sumakay na siya sa kanyang kotse at mabilis na lumayo. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyom ang aking kamao. Nang sandaling yon, ay naramdaman ko na parang merong itinatago si Mayor Obet. Halatang ayaw niya akong makialam sa investigasyon dahil may bagay na ayaw niyang malaman ko. Bumalik ako sa loob ng aming bahay. Nakahanda na ang hapunan, kaya umupo na ako sa pagkainan. Nasaan na si Mayor? Umalis na ba siya? Opo, umalis na po. Mabuti naman. Sa totoo lang, ayaw ko na nandito siya sa bahay natin. Napakabigat kasi ng loob ko sa taong yon. Sa tingin ko po tama po kayo na. Saan ako naging tama? Sa sinabi niyo po nun, na may kinalaman po si Mayor sa pagkawala ng mga bata. O diba? Naniwala ka rin sa akin. Hindi pa naman po ako sigurado. Pero sa naging pag-uusap po namin kanina, ay nagkaroon po ako bigla ng duda sa kanya. Bakit, Apo? Ano ba pinag-usapan niyo kanina sa labas? Nalaman po kasi niya na nagsasagawa po ako ng sarili kong investigasyon dun sa mga batang nawawala. Sinabi ko po kasi kay Reyes yung mga natuklasan ko nung nakaraang gabi. At sinabi naman yun ni Reyes kay Mayor Obet. Pinagbawalan po ako ni Mayor na makialam sa investigasyon. Naramdaman ko po na ayaw niya akong makialam dahil parang may iniiwasan siyang malaman ko. May duda rin po ako na kasabwat niya ang mga pulis na inatasan niya sa investigasyon para itago ang katotohanan. Sabi ko na nga ba, noon pa man ay duda na ako sa Mayor Obet na yon.
Kahit palagi siyang tumutulong sa mga tao rito, ay talagang kumukulo ang dugo ko sa tuwing nakikita ko siya o kahit marinig man lang ang pangalan niya. Hindi pa naman po ako sigurado eh. Lahat po ng to ay hinala pa lang. Pero hindi ko susundin si Mayor sa gusto niya. Itutuloy ko pa rin ang pag-iimbestiga ko. Pero hindi ko na yun sasabihin sa kahit na sino. Saka na lang ako magsasalita kapag may hawak na akong matibay na ebidensya. Dati ay ayokong makialam ka sa bagay na yan. Pero alam ko kasi, nakagaya ka ng tatay mo. Kapag may nakikita kayong mali sa paligid nyo, ay hindi kayo tumitigil hanggat hindi nyo yun naitatama. Kaya sa pagkakataon na ito, ay hindi na kita pipigilan na po. Gawin mo ang dapat mong gawin. Pero ang gusto ko, ay palagi kang mag-iingat. Maraming salamat po, Lola. Nag-iingat naman po ako palagi. Wala po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Ngumiti ako para ipakita kay Lola na ayos lang ako. Pero ang totoo ay talagang kinakabahan ako ng gusto. Kung sakali kasi ay malaki at maimpluwensyang tao ang babanggain ko. Pero wala na akong pakialam sa bagay na yon. Wala akong pakialam kahit mayor pa siya. Dahil kung may ginawa talaga siyang labag sa batas, ay dapat pa rin siyang maparusahan. Simula noon, ay naghinay-hinay muna ako sa paggalaw ko para hindi na ako maging mainit sa mga mata ni Mayor Obet. Ipinakita ko na hindi na ako nagsasagawa ng sarili kong imbestigasyon. Pero ang totoo ay sinabihan ko si Bojo na magbantay sa maisan at sa gubat para malaman ko kung totoong nag-iimbestiga roon ang mga pulis. Isang gabi ay pinuntahan ko si Bojo sa kubo niya para makibalita. Anong balita, Bojo? Nakita mo ba yung mga pulis na nagpunta sa maisan o kaya sa gubat? Wala ho, sir. Kahit isang pulis ay wala akong nakita eh. Kung ganon, malinaw na nagsinungaling si Mayor Obet sa akin. Halos 1 linggo na simula nung nag-usap kami at sinabi niya na mag-iimbestiga ang mga pulis sa gubat. Hindi niya inutusan ang mga pulis na magpunta sa gubat para maghanap ng ebidensya. Butit na banggit mo si Mayor Obet, sir. Alam mo ba, noong nakaraang gabi ay nakita kong pumasok si Mayor sa gubat. May dala siyang isang plastic, sir eh, na hindi ko alam kung anong laman. Ano? Totoo ba yung sinabi mo? Sigurado ka bang si Mayor Obet yung nakita mo? Sigurado ako, sir. Si Mayor Obet talaga yung nakita ko. Nagtaka pa nga ako, sir eh. Kasi parang wala naman siyang gagawin sa gubat ng ganung oras. Tama ka, Bojo. Pero meron siyang ginagawa ron na hindi natin alam. At yun ang kailangan kong alamin. Malakas ang kutob ko na meron talaga siyang tinatago. Okay, ganito ang gawin mo, Bojo ah. Kapag nakita mo ulit si Mayor na pumunta sa gubat, ay puntahan mo kaagad ako sa bahay namin. Kailangan na nating malaman kung ano nga ba talaga ang tinatago ni Mayor Obet sa ating lahat. Matapos naming mag-usap ni Bojo, ay umuwi na ako sa bahay namin. Sinalubong ako ni Lola Rowena at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng napag-usapan namin ni Bojo. Kahit si Lola ay sinabi na meron talagang itinatago si Mayor Obet at aniya, malakas ang pakiramdam niya na meron talagang kinalaman si Mayor sa mga batang nawawala. Nang sumunod na araw ay nasa bahay lang ako dahil araw yon ng aking pahinga. Pero kahit wala akong trabaho ay pinili ko pa rin pag-aralan ang mga file ng mga batang nawawala. Naghanap ako ng pagkakapare-pareho bukod sa pare-parehas silang nawala ng gabi. Maya-maya pa ay dumating si Bojo. Dumiretso na siya sa pagpasok sa bahay namin. Kahit si Lola Rowena ay nagtaka kung bakit tila nagmamadali si Bojo. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo, Bojo? Kung makapasok ka naman dito ay parang may masamang nangyayari. Wala po masamang nangyayari, Lola. Ang totoo nga po ay may magandang nangyayari. Kailangan natin pumunta sa plaza.
Bakit, Bojo? Ano meron doon? Namimigay na naman ng grocery at bigas si Mayor Obet. Birthday niya yata eh, kaya naisipan daw niyang magbigay ng regalo sa atin lahat. Tara na, kasi baka maubusan pa tayo. Nang narinig yun, ni Lola Rowena ay nagmamadali siyang lumabas. Nagtaka naman kami ni Bojo, pero wala na kami nagawa, kundi ang sundan siya. Nang naabutan namin si Lola, ay sinabi ko sa kanya na magdahan-dahan siya sa paglalakad, pero ayaw niyang makinig sa akin. Pagdating namin sa plaza, ay nasa unahan na si Mayor Obet. May hawak siyang mikropono habang nagsasalita. Nang sandaling yon, ay hindi pa nagsisimula ang pamimigay ng mga grocery. Patuloy si Lola Rowena sa paglalakad. Hinawi niya ang mga tao hanggang sa nakarating na siya sa harapan. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Lola, kaya sinundan ko siya hanggang doon. Pagdamutan ninyong lahat ang handog ko sa inyo para sa aking karawan. Alam ko na maliit na tulong lamang ang grocery at bigas na matatanggap ninyo ngayon. Pero huwag ninyong kalilimutan na ang mga ito ay mula sa aking puso. Mula sa iyong puso o mula sa buwis ng mga tao? Diyos ko, Lola! Ano bang ginagawa niyo? Tara na, umuwi na tayo. Napatingin si Mayor Obet kay Lola Rowena. Nawala ang ngiti ni Mayor Obet at napalitan yon ng pagkagulat. Pero agad din niyang ibinalik ang ngiti sa kanyang labi. Andito pala kayo ng lola mo, Eladio. Mabuti naman para mabigyan din kayo ng ayuda. At Lola, para sagutin ko po ang sinabi ninyo. Oo, tama kayo. Galing sa buwis ng mga tao ang pinambili ng mga grocery at bigas. Pero kung walang kagaya ko na mamimigay sa inyo, ay wala rin silbi ang buwis na ipinabayad ninyo. Hindi ho ba? Alam ko. Pero sana, inuuna mo ang pagunahing problema ng bayan natin. Kahit ilang grocery at bigas ang ipamigay mo, ay hindi namin makakalimutan ng mga batang nawawala. Yun ang unahin mo, Mayor. Hindi mo kami kailangan bigyan ng makakain namin. May mga pulis na ho nag-iimbestiga tungkol sa kaso na yan. Pwes, palitan mo mga pulis na yon. Kumuha ka ng mga pulis na totoong mag-iimbestiga. Hindi yung para silang mga walang ginagawa. Huwag mo sabihin na may ginawa sila. Dahil kung meron, sana kahit man lang konting impormasyon ay may hawak na sila kung sino ang talagang kumuha sa mga bata. Pero hindi. Parami ang mga batang nawawala. Lalo na dito sa aming baryo. Nagkaroon ng bulungan ng mga tao. Nang sandaling yun, ay alam ko na kailangan naming umalis dahil paniguradong hindi na maganda ang timpla ni Mayor Obet. Hinila ko na si Lola Rowena palayo sa plaza dahil baka kung ano pa ang masabi niya. Sa paglabas namin ng plaza ay sinalubong naman kami ni Bojo. Malakas na ipiniksi ni Lola Rowena ang braso niya, kaya't nabitiwang ko siya. Mabigat ang mga hakbang na naglakad siya pauwi sa aming bahay. Bakit ka ba nakialam, Eladio? Ang dami ko pa sana gustong sabihin sa mayor na yon. Kasi parang hindi naman po kayo nag-iisip, Lola. Alam niyo pong makapangyarihang tao si Mayor Obet eh. Ang dapat po nating gawin ay iwasan na mapag-initan niya tayo. Wala akong pakialam kung pag-initan niya tayo. Siguro naman ay may utak ang mga tao rito. Sa oras na may mangyaring masama sa akin o kaya sa'yo, siguro naman ay maiisip nila na si Mayor ang may kagagawan nun. Pero alam mo, sa tingin ko, tama ang ginawa niyo, Lola. Isa ka pansulsul ka. Bakit, sir? Maganda nga yung ginawa ni Lola Rowena eh. Sigurado ako na dahil sa mga sinabi ni Lola kanina ay mapapaisip din ng mga tao na baka yung pamimigay na ginagawa ni Mayor ay pagtatakip lang sa totoong problema natin. Kita mo na. Mabuti pa itong si Bojo at nakukuha ang dahilan
kung bakit ko yung ginawa. Samantalang ikaw na sarili kong apo at pulis pa, ay hindi makaintindi. Naiintindihan ko naman po kayo, La, kung bakit niyo yung ginawa. Pero sa akin lang naman, sa ngayon kailangan nating mag-ingat lalo na't may hinala na tayo na may kinalaman si Mayor sa mga batang nawawala. Hindi po natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. At hindi rin niya alam kung ano ang kaya natin gawin. Kaya patas lang. Napailing na lang ako sa sinabing yon ni Lola Rowena. Naramdaman ko na napuno na talaga siya sa sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa aming lugar. Kaya niya yon nagawa. Pero mas lalo akong kinabahan dahil baka maging mainit kami sa mata ni Mayor Obet. Isang gabi, nakahiga na ako at nagpapaantok. Nakapikit ang mga mata ko pero gising pa rin ang aking diwa. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa mga gumugulo sa isip ko. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na ang mayor na pinagkakatiwalaan naming lahat ay maaaring may kinalaman sa pagkawala ng mga bata sa aming lugar. Sigurado ko na kung sakaling mapatunayan na may pagkakasala si Mayor, ay marami ang magugulat dahil ang tingin ng lahat sa kanya ay isa siyang taong may busilak na puso at handang tumulong palagi sa lahat ng oras. Medyo nakakaramdam na ako ng antok nang may narinig akong mahinang pagkatok sa pinto ng aming bahay. Bumangon ako at binuksan ko ang ilaw. Tumayo ako sa gilid ng pintuan pero hindi ko muna yung binuksan. Tinanong ko kung sino ang nasa labas at nang nalaman kong si Bojo yon, ay saka ko binuksan ang pinto. Oh, Bojo, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na natutulog na kami ni Lola? Sure naman, nakalimutan niyo na ba? Di ba sabi mo sa akin punta kita rito sa inyo kapag nakita ko si Mayor Obet na pumasok sa gubat? Teka. Ibig mo ba sabihin naroon ngayon si Mayor Obet sa gubat? Oo, sir. Kaya nga ako nandito ngayon Salamat. Sandali lang, may kukunin lang ako. Bumalik ako sa kwarto ko. Kinuha ko ang baril ko at yung flashlight. Paglabas ko ng kwarto, ay nakatayo na si Lola Rowena sa pintuan ng kanyang silid. Lola Rowena, bakit gising pa po kayo? Aba, nagtanong ka pa. Parang hindi mo naman ako kilala, Apo. Alam mo namang mababaw lamang akong matulog. Nagising ako dahil sa ingay yung dalawa ni Bojo. At saka tama ba narinig ko? Nasa gubat ngayon si Mayor Obet. Opo, Lola Rowena. At kailangan ko po siyang sundan doon para malaman ko po kung ano bang ginagawa niya ron. Tsaka baka may makuha po akong ebidensya. Mag-iingat ka lamang. Ipagdadasal na lang kita rito. Sana ay mahanap mo na kung ano talaga ang hinahanap mo. Salamat po. Alis na po ako, La. Matapos yun, ay magkasama na kaming umalis ni Bojo. Malalaki ang mga kabang namin papunta sa maisan ni Mang Tupe. Pagkarating sa maisan, ay sinuyod namin yun ni Bojo at huminto kami sa bukana papasok ng gubat. Sir, dito ko siya nakitang pumasok kanina. May dala na naman siyang plastic na wala akong ideya kung anong laman. Nahihiwagaan na nga ako dun Salamat, Bojo. Sige, ako na lang ang papasok sa gubat. Magbantay ka lang rito, ha? Ano? Pero sir, hindi natin alam kung delikado ang gagawin mo. Mas makakabuti kung sasamahan kita. Huwag ka mag-alala, kaya ko sarili ko. May dala akong baril, Ayoko mapahama ka, Bojo. Ganito na lang. Kapag lumipas ang isang oras at hindi pa rin ako lumalabas ng gubat, ay tawagin mo sina Kapitan at ang mga tanod
Humingi ka ng tulong sa kanila at sa kanyo ko hanapin sa gubat. Pero sir, kinakabahan ako eh. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo sir eh. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo, Bojo? Kaya ko ang sarili ko. Magtiwala ka lang sa akin. Basta, huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa'yo ha. 1 oras lang. Ay, sige sir. Ako nang bahala dun. Basta sir, mangako ka ha. Mag-ingat ka sir ha. Sana walang masamang mangyari sa'yo sir. Ikaw din, Bojo, mag-iingat ka rito. Tsaka, Bojo, salamat sa mga tulong mo ha. Basta, kapag may hindi magandang nangyari sa akin, iligtas mo ang sarili mo. Huwag mo na akong isipin. Tumango si Bojo na para bang nag-aalangan habang bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tinapik ko siya sa braso bago ako tuluyang pumasok sa gubat. Inilabas ko na kagad ang aking baril upang handa ako sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Nilakasan ko ang aking pakiramdam at naging alerto ako. Makalipas ang ilang minuto ay nasa parte na ako ng gubat na mas marami ng mga puno at makakapal na halaman. Ang totoo, wala akong alam sa gubat na yon. Hindi kasi ako nagpupunta roon dahil ayon sa mga kwento ay merong nakatira doon na isang engkanto na nagpapanggap na matandang lalaki. Inililigaw daw ng engkanto na yon ang mga taong nagpupunta sa gubat at ilang araw na mawawala bago makabalik. Wala akong ideya kung totoo ang kwentong yon, pero wala na akong pakialam. Ang tanging nasa utak ko lang ay malaman kung ano ang ginagawa roon ni Mayor Obet. Lumipas pa ang ilang minuto pero bigo pa rin akong makita si Mayor. Doon na ako nakaramdam ng labis na pagkainip at pagod. Saan na kaya nagpunta si Mayor? Para naman ako nagganap ng isang piraso ng karayom sa isang tambak ng buhangin. Ganun pa man, hindi pa rin ako sumuko. Patuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa napahinto ako nang may naramdaman akong presensya sa aking likuran. Mabilis akong humarap at nasilaw ako sa liwanag na mula sa flashlight na tumama sa aking muka. Nang mawala ang liwanag sa aking muka, ay doon ko nakita si Mayor Obet. May dala siyang isang malaking plastic na may laman na wala akong ideya kung ano. Inilapag niya ang plastic sa lupa. Ako ba ang hinahanap mo? Ha, Elijah? Hindi po, Mayor. Naglalakad-lakad lang po ako rito eh. Nagpapahangin lang po ako. Pwede ba? Hindi ako ipinanganak kahapon. Hindi mo ba alam na kanina pa kita nakikita? Alam kong hinahanap mo ko. Bakit, Elijah? Iniisip mo ba na meron akong ginagawang masama rito sa gubat? Hindi naman po sa ganun, Mayor. Nagtataka lang po ako kung ano pong ginagawa niyo rito sa gubat ng ganitong oras. Hindi ko naman po sinasadya na nakita ko po kayo kaya sinundan ko po kayo rito. Nag-alala po kasi ako sa inyo eh. Delikado po rito. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? Alam kong kaya ka nandito ay dahil nag-iimbestiga ka pa rin tungkol sa mga batang nawawala. Iniisip mo siguro na may kinalaman ako sa bagay na yun. Hindi ba't nag-usap na tayo at nangako ka pa nga sa akin na hindi ka na makikialam sa investigasyon? Ano, Elijah? Magsalita ka. At sa susunod na ibubuka mo yung bibig mo, ayokong kasinungalingan na naman ang lalabas dyan. Tama po kayo, Mayor. Nag-iimbestiga pa rin ako sa kaso ng mga batang nawawala. Pero masisisi niyo po ba ako? 7 bata na po ang nawawala at hanggang ngayon
ay wala tayong ideya kung nasan sila o kung buhay pa ba sila. Kahit nga kung sino ang kumuha sa kanila, wala man lang tayong kaalam-alam. Gusto ko na po itong matigil. Gusto ko na pong makabalik ang mga batang yon sa kani-kanilang pamilya. Magandang hangarin mo. Mukhang gusto mo maging isang bayani. Pero alam mo ba, na lahat ng bayani ay namamatay. Hindi ka matatawag na bayani kung hindi ka namatay. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo, nung una'y sinabi ko sa sarili ko na wala akong dapat ikamahala sa'yo. Naisip ko na may takot ka sa akin. At kapag kinausap kita, ay titigil ka na. Pero nagkamali ako, Eladio. Hindi ka pa rin tumigil sa pagsasagawa ng sarili mong investigasyon. Kaya napagtanto ko na kapag ipinagpatuloy mo yan, ay hindi malabong malaman mo ang buong katotohanan. Anong buong katotohanan na sinasabi mo, Mayor? Kung ganun, meron kang tinatago sa aming lahat? Gusto mo bang malaman kung ano ang laman ng plastic na dala ko? Nang sandaling yun, ay alam kong nasa panganib na ang buhay ko. Sigurado ko na hindi sasabihin ni Mayor ang lahat ng yun kung wala siyang plano na patahimikin ako. Kinuha ni Mayor Obet ang plastic at itinaktak niya sa lupa ang laman nun. Nakita ko na puro tinapay at mga tubig na nasa plastic bottle ang laman ng plastic. Alam mo ba kung para kanino ang mga pagkain na dala ko? Para sa mga batang kinuha ko. Kailangan ko silang pakainin para hindi sila mamatay. At kailangan ko pa ng 6 pambata bago ko sila patayin. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi niyo pwedeng gawin ang bagay na yan. Hindi kita maintindihan, Eladio eh. Gusto mong malaman ang katotohanan. Pero nung sinabi ko na sa'yo, ayaw mo namang maniwala. Pero wala na akong pakialam kung hindi ka maniwala sa mga sinabi ko. Ang kailangan mong isipin ay kung paano ka makakaligtas sa akin. Agad kong itinutok kay Mayor Obet ang baril na dala ko. Nang magsimula siyang maglakad palapit sa akin, may nakakatakot na ngisi sa kanyang muka. Huwag kang lalapit, Mayor. Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Sa tingin mo ba ay tatalab sa akin ang bala mo kung ipakita ko sa'yo kung ano talaga ako? Labis akong nagimbal dahil habang naglalakad si Mayor Obet ay nag-iiba ang itsura niya. Kinusot ko ang mga mata ko dahil baka namamalikmata lang ako, pero hindi. Totoong nagbabago ang kanyang anyo. Naging mabalasik ang kanyang muka. Lumaki ang kanyang mga mata at naging matulis ang mga ngipin niya. Humaba ang kanyang mga kuko at naging parang maliliit na patalim ang mga yon. Sa isang iglap ay naging isa siyang halimaw. Sino ka? Ano nangyari sa'yo? Ito, ang totoong ako. Isa akong aswang, Eladio. Ayoko sanang ipaalam ito sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin. Bago mo pa malaman ang buong katotohanan, kailangan na kitang patayin at patahimikin. Walang hiya ka, Mayor. Pinagkatiwalaan ka naming lahat. Pero lahat pala ng kabutihang pinapakita mo ay hindi totoo. Kayong mga tao, lalo na kayong mahihirap, napakadali ninyong utuin. Pakitaan lang kayo ng konting kabutihan. Bigyan lang kayo ng barya, ay sasabayin nyo na ako na para akong isang Diyos. Pero iba kayo ng lola mo. Masyado kayong matalino.
Nakikita nyo ang mali sa ginagawa ko. Kaya ang dapat sa mga kagaya nyo ay binubura na dito sa mundo. Huwag mong idadamay dito ang lola ko, hayop ka. Ako ang harapin mo. Hindi ikaw ang masusunod sa pagkakataong ito, kundi ako. Mabilis na tumakbo ang aswang palapit sa akin. Dalawang magkakasunod na putok ang aking pinakawalan. Tumama ang bala sa dibdib ng aswang, pero hindi man lang niya yon ininda. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo upang ako ay sagpangin. Tuloy-tuloy naman ako sa pagpapaputok ng baril hanggang sa naubusan na yon ng bala. Nagulat na lang ako nang sinunggaban ako ng aswang. Natumba ako at napahiga sa lupa. Akmang kakalmutin niya ako, pero nagawa kong hawakan ng kanyang kamay. Pinilit kong ilayo ang mga kuko niya sa aking muka, pero sadyang mas malakas siya sa akin. Unti-unting bumaon ang kuko ng aswang sa aking pisngi. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Huwag kang mag-alala, Eladio. Kapag nagawa na kitang patayin, ay isusunod ko kagad ang lola mo. Para nang sa ganun, magkasama pa rin kayo hanggang doon sa kabilang buhay. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko hanggang sa nagawa kong itulak ang aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Tumakbo ko ng mabilis kahit wala akong ideya kung saan ako papunta. Pero mas mabilis talaga sa akin ang aswang at 2 beses niya akong nagawang kalmutin sa likod. Ganun pa man, hindi pa rin ako pinanghinaan ng loob ng mga sandaling yon. Patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Sige lang, Eladio. Tumakbo ka lang. Kung inaakala mo makakatakas ka sa akin, ay nagkakamali ka. Hindi na kita bubuhayin dahil alam mo na ang aking sikreto. Hindi ko na pinansin ang mga sinabi na yon ni Mayor Obet. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa may natanaw akong maliit na kubo sa aking unahan. Habang papalapit ako sa kubo, ay isang matandang lalaki ang lumabas doon na may bitbit na lampara. Bilisan mo! Halika rito, pumasok ka! Dali! Kahit papano, ay nagkaroon ako ng pag-asa na mabubuhay ako. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo. Nang nakalapit na ako sa matandang lalaki, ay nagmamadali kaming pumasok sa kubo at agad niyang isinarado ang pinto. Napahiga ako sa sahig na gawa sa kawayan habang habol ko ang aking hininga. Mula sa labas ay narinig ko ang malakas na sigaw ng aswang. Nasaan ka, Eladio? Magpakita ka sa akin! Eladio! Kahit sugatan at duguan, ay nagpumilit akong tumayo. Sumilip ako sa maliit na siwang sa bintana. Nakita ko ang aswang sa labas ng kubo. Panay ang linga niya sa paligid. Nagtaka ako kasi parang hindi niya nakikita ang kubong nasa harapan niya. Eladio! Nasaan ka? Harapin mo ako. Gusto mo akong patayin, di ba? Eladio! Magpakita ka! Teka, bakit parang hindi niya nakikita ang kubo? Dahil gusto kong huwag niyang makita ang aking kubo. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Dahil habang nandito ka sa loob, ay ligtas ka. Hindi nagtagal ay galit na umalis ang aswang hanggang sa nawala na siya sa aking paningin. Doon na ako humarap sa matandang lalaki. May inilabas siyang mga daon at dinikdik niya ang mga yon. Aniya ay gamot yon sa mga sugat ko.
para madaling mawala ang kirot na nararamdaman ko. Maraming salamat po dahil tinulungan niyo ako. Pero, Tatang, sino po ba kayo? At bakit po hindi nakikita ng aswang na yun ang bahay na to? Hindi mo na kailangan malaman pa iyo kung sino ako at kung ano ang hiwagang bumabalot sa aking kubo. Ang importante ay ligtas ka na. Alam mo, madalas kong makita ang aswang na yun dito sa gubat. Minsan ay may dala siyang pagkain. May mga pagkakataon din na may dala siyang bata. Alam niyo po ba kung saan niya dinadala ang mga batang sinasabi niyo? Oo, doon sa kuweba malapit sa ilog. Kapag naglakad ka mula rito, siguro aabutin ka ng kalahating oras. Basta't sundan mo lang ang direksyon kung saan lumulubog ang araw, ay mararating mo ang kuwebang sinasabi ko sa'yo. Salamat po. Napakalaking tulong po ng sinabi niyo sa akin, Tatang. Ang aswang na yun po, siya po ang mayor sa bayan namin. Hindi ko po akalain na isa pala siyang kampo ng kadiliman at siya rin ang kumukuha sa mga bata sa lugar namin. Ang hindi ko lang po alam ay kung bakit niya yung ginagawa. Ako? Alam ko kung bakit niya yung ginagawa. Talaga po? Bakit po, Tatang? Simple lang ang sagot niyan. Gusto niyang maging immortal na aswang. Isang aswang na walang kamatayan. Andin yun. Upang maging napakalakas niya, kailangan niya ng dugo ng 13 bata. At kapag sumapit ng kabilugan ng buwan, ay doon niya na isasagawa ang ritual para maging immortal na siya. Papatayin niya ang mga bata, iinumin at ipapaligo niya ang dugo ng mga batang yon. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinabi ni Mayor Obet na hindi pa niya papatayin ng mga batang kinuha niya. Pero bakit niyo po alam ang mga yan? Sino po ba talaga kayo? Tumigil ka na sa kakatanong kung sino ako dahil wala kang makukuhang sagot mula sa akin. Alam ko ang bagay na yan. Dahil dito ako nakatira sa gubat. Alam ko ang lahat ng nangyayari rito. Pasensya na po kayo. Naihiwagaan lang po talaga ako kung sino kayo. Hindi niyo pa nga po sinasagot kung bakit hindi nakikita ng aswang na yon ang kubo na to. Tapos nadagdagan pa ang katanungan ko kasi nakapagtataka lang po kung paano niyo po nalalaman ang lahat ng nangyayari sa gubat na to. Pero sige, Tatang, kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko na pong iligtas sa mga bata na nasa kuweba. Aalis ka at harapin muli ang aswang na wala ka man lang dalang sandata. Sandali lang, maghintay ka dyan. Meron akong ibibigay sa iyo na magagamit mo sa pakikipaglaban. Nagtaka ko nang tumayo ang matandang lalaki. Isang baul na nasa sulok ng kubo ang binuksan niya. Mula roon ay kinuha niya ang isang kulay itim na latigo at inabot niya yun sa akin. Latigo? Ano naman pong magagawa ng isang latigo laban sa aswang? Wala po ba kayong itak dyan o kahit baril? Huwag mong minamaliit ang latigo na yan dahil hindi yan pangkaraniwang latigo lamang. Yan ay latigo na gawa sa buntot ng kidlat. Nagpapatawa po ba kayo? Paano po ito magiging buntot ng kidlat? Eh wala naman pong buntot ng kidlat ha. Marami ka pang hindi nalalaman dito sa mundo. Maniwala ka sa akin, bata. Ang armas na yan ang tutulong sa'yo para iligtas sa mga batang kinuha ng aswang. Yan din ang tatalo sa aswang na kailangan mong labanan. Basta tandaan mo lang na ang bagay na yan ay ginagamit lamang sa kabutihan at pakikipaglaban sa kasamaan. Maniwala ka lang sa taglay niyang kapangyarihan at sigurado ako na mapapalabas mo ang rurok ng lakas
ng latigo na yan nagawa sa buntot ng kidlat. Wala na rin naman po ako mapagpipilian kundi gamitin ang latigo na to. Sige Tatang, kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po sa tulong nyo. Sige na, umalis ka na para mailigtas mo na mga bata. Pagpalain ka nawa. Muli akong nagpasalamat sa matandang lalaki. Lumabas ako ng kubo niya, nadala ang latigo na sinasabi niya nagawa sa buntot ng kidlat. Pagkalabas ko ng kubo, ay labis akong nagtaka dahil hindi ko na nakita ang kubo. Bigla yung naglaho na parang bula. Doon ko napagtanto na talagang mahiwaga ang matandang lalaki na yon. Ngunit kung sino man siya, ay lubos akong nagpapasalamat sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang ay pinatay na ako ng aswang. Agad akong kumilos. Sinunod ko ang sinabi ng matandang lalaki at tinako ang direksyon kung saan lumulubog ang araw. Hindi nagtagal ay nakita ko na ang ilog at ang kuweba. Pero bago pa man ako makapasok sa kuweba, ay lumabas na mula roon si Mayor Obet na nasa anyong aswang pa rin. Hindi nga ako nagkamali. Malalaman mo kung saan ko itinago ang mga bata. Mayor, mas mabuti pang pakawalan mo na lang sila at hayaan mo kaming makauwi kung ayaw mo masaktan. At ano naman ang laban mo sa akin? Napakalakas naman ang loob mo. Huwag mong sabihin na ang latigo na yan ang gagamitin mo para labanan ako. Nagpapatawa ka ba, Patrolman Eladio? Baril nga hindi umubra sa akin. Yan pa kayang latigo na yan? Malakas kong inihampas sa lupa ang latigo. Nagulat ako nang mula roon ay may kumawalang kuryente. Maging ang aswang ay nagulat din. Doon ko na naramdaman ang tila maliliit na bultahe ng kuryente sa aking mga kamay. Pakiramdam ko ay napakalakas ko ng sandaling yon at sigurado ko na dahil yon sa latigong ibinigay sa akin nung matandang lalaki. Bigla kong nagkaroon ng lakas ng loob na atakihin ng aswang. Tumakbo ko papalapit sa kanya at agad ko siyang hinampas gamit ang latigo, pero mabilis niya yung naiwasan. Muling nagpakawala ng kuryente ang latigo nang tumama ang dulo nun sa isang bato. At saan mo naman nakuha ang latigo na yan? Mukhang kakaiba yan. Gusto kong makuha ang sandata na yan dahil mapapakinabangan ko yan. Ano kasi ni swerte? Hindi ako papayag na mapasa kamay mo sa sandatang to. Dahil ang sandatang ito ang tatapos sa kasamaan mo! Nakakalokong humisi ang aswang at saka siya sumugod. Inihanda ko ang aking sarili. Nang malapit na siya, ay tumakbo ko para salubungin siya. Pero pumihit ako sa aking kaliwa at doon ko inihampas sa kanya ang latigo. Tumama sa ulo ng aswang ang dulo ng latigo at nagpakawala yon ng kuryente at nangisayang aswang at agad na bumagsak sa lupa. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon at paulit-ulit kong hinampas ang aswang hanggang sa halos hindi na siya makagalaw. Tama na! Parang awa mo na, tama na! Hindi ko na kaya! Tama na! Kulang pa yan sa lahat ng panluloko at kasamaan mo, Mayor. Magpasalamat ka dahil alagad ako ng batas. Dahil kung hindi, kanina pa kita pinatay, hayop ka. Hindi ka magbabayad sa mga kamay ko, kundi sa loob ng kulungan. Gamit ang latigo, ay itinali ko ang mga kamay ng aswang kahit duda ko na makakagalaw pa siya sa lagay niyang yon. Nagmamadali akong pumasok sa kuweba at doon ay natagpuan ko ang mga batang nawawala.
Nakatali ang mga kamay at paa nila. Meron silang busal sa bibig. Bakas sa mukha nila ang labis na takot. Huwag kayong mag-alala mga bata. Ligtas na kayo. Makakauwi na kayo sa pamilya nyo. Isa-isa kong pinakawalan ang mga bata. At pagkatapos ay magkakasama kaming lumabas ng kuweba. Sa labas ay nandoon si Bojo at kasama niya sina Kapitan at ilang mga tanod. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ko sa kanila ang nangyari. Pero nang nasaksiyan nila ang pagbabalik ng aswang sa anyong tao, ay nakita nila na si Mayor Obet yun at doon na sila naniwala sa mga isiniwalat ko sa kanila. Sa gabi rin na yon ay ligtas na nakauwi ang lahat ng batang kinuha ni Mayor Obet. Mabilis na umusad ang kaso laban kay Mayor at sa mga pulis na binayaran niya para itago ang katotohanan. Nahatulan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi pinaniwalaan sa korte na isa siyang aswang, pero sapat na ang mga ebidensya ng pagdukot niya sa mga bata para tuluyan siyang makulong. Para sa akin, ang mahalaga ay natigil na ang ginagawa niyang kasamaan at wala na siyang masasaktan pa. Makalipas ang ilang araw, binalikan ko ang lugar kung saan nakatayo ang kubo ng matandang lalaki na nagbigay sa akin ng latigo na gawa sa buntot ng kidlat. Pero wala na roon ang kubo at ang matandang lalaki. Sinabi sa akin ni Lola Rowena na baka ang matandang yun ay ang engkanto sa gubat. Aniya, naramdaman ng engkanto na busilak ang aking puso, kaya tinulungan niya ako. Nanatili naman sa akin ang latigo at isinabit ko yon sa dingding ng aming bahay bilang patunay na minsan ay nakipaglaban ako sa isang aswang at may mga buhay akong iniligtas. Sa lahat ng nangyari, natutunan ko na minsan ang kasamaan ay nagtatago sa likod ng kabutihan. Kaya kailangan nating maging mapanuri sa tunay na intensyon ng mga taong nasa paligid natin. Hanggang dito na lamang po ang kwento. At sana po ay may napulot po kayo na magandang aral. Maraming salamat sa kwentong inyong napakinggan. Sa huli, mapait tanggapin na ang ilan sa mga dapat sanang tagapagpatupad ng batas at tagapagtanggol ng bayan ay siya pa palang maglulubog dito. Sa halip na maging kalasag ng mahihina, nagiging tanikala sila na lalong nagpapabigat sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Habang ang mga nakaupo ay patuloy na nagkakamal ng yaman mula sa kaban ng bayan, ang ganitong mga politiko na maayos sa panlabas ngunit bulok sa kalooban ay maituturing na buhayan ng lipunan, handang isakripisyo ang kapakanan ng nakararami alang-alang sa kapangyarihan at salapi. Kapag ang paglilingkod ay napalitan ng kasakiman at pagiging gahaman at ang batas ay ginawang sandata ng pang-aapi, hindi na sila naiiba sa mga halimaw na hayok sa kayamanan at sumasamba sa pilak at walang pakundangan sa buhay at dangal ng bayan. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanata 29, Talata 2, kapag ang masama ang namumuno, ang bayan ay dumadaing. Kaya naman, nararapat lamang tayo na maging mapanuri at mapagmatsyag sa pagpili ng mga mamumuno sa atin.
sapagkat ang kinabukasan ng bayan ay nakasalalay sa kanilang kamay. Hindi sapat na tayo'y mabighani sa maganda nilang pananalita o sa kaaya-ayang anyo na ating nakikita. Dahil may mga pagkakataon na ang panlabas ay tila banal, ngunit ang kalooban ay puno ng dumi at kasamaan. Ang ganitong mga pinuno na inuuna ang pansariling kapangyarihan at kasakiman ay maaaring humila sa sambayanan tungo sa kapahamakan, tulad ng bulag na umaakay sa kapwa bulag. Kaya't tungkulin nating suriin hindi lamang ang kanilang ipinapakita, kundi ang kanilang mga gawa at tunay na layunin, upang ang ating piliin ay magdadala ng kaunlaran, katarungan at pag-asa, hindi ng pagkakabulid sa kapahamakan para sa ating bayan at sa mga susunod pa na salinlahi. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.